ating ebanghelyo ngayon, ayon kay San Mateo, chapter 16, verses 13 to 19. Piyesta ngayon, kapistahan ngayon ni San Pedro at saka si San Pablo. Okay, narinig natin si Father Edwin nung Friday. Si San Pedro, namatay siya, ano sabi ni Father? Nakatiwarik at pinako, di ba? Hindi po siya naligtas sa kasakitan, no? Talagang nag-suffer din siya. Mas grabe pa ngang nangyari sa kanya. Biro mo nakatiwarik, ibig sabihin, tayo din, hindi din tayo ligtas sa mga kasakitan. Amen? Kasi naman pag na kay Lord na tayo, lalo pag nag-LSS na tayo, nagiging active tayo sa mga ganitong gawain, binigyan talaga natin ng priority ang Panginoon, talagang linggo para sa Diyos, talagang Sunday, we spend the whole Sunday para sa Panginoon. No? Hindi yung linggo lang, magsisimba lang 1 oras, pagkatapos ando na, nagtungits na. Hallelujah. No? O kaya linggo, nagsimba na, pero namalingkid ay maghapon na naghanda. Mas mahaba ang oras binigay sa handa kaysa pag-alay ng oras sa Panginoon. Okay, so, si St. Paul naman, si St. Paul, persecutor siya ng ating simbahan. Sa Acts of the Apostles, chapter 9, sabi po dito, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? O, di ba? Sabi naman ni St. Paul, sino po kayo, Panginoon? Tanong niya, ako'y si Jesus na iyong inuusig. Tugon sa kanya, tumindig ka at pumasok sa lungsod, sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Ibig sabihin, si Paul talaga isa sa mga persecutors sa ating simbahan. Pero kahit sa kasamaang ugali niya, sa mga kasamaang mga ginagawa niya, tinawag pa rin siya na lingkod ng ating Panginoon. Kaya po, kahit ano tayo, kahit sino tayo, kukunin at tatawagin tayo bilang lingkod ng ating Panginoon. Amen? Amen. Tingnan mo, Sister Pat, dati, ang lakas uminom ng Red Horse to. O, tinawag ni Lord. Di ba? O, ngayon, hindi na Red Horse iniinom niya. Katawan at dugo na ni Kristo. Amen? Magtaas po tayo ng tinapay ngayon. No? Bakit ako nagpapataas ng tinapay? No? Karamihan sa atin, nakakatanggap talaga ng komunyon. Katawan at dugo ng ating Panginoon. Amen? Pag nagkaroon na ng consecration, yung dating bino at tinapay, nagiging katawan at dugo yan ng ating Panginoon. Kaya transubstantiation na ang tawag nun. Alam niyo po, one time nag-invite tayo ng pari na natapon yung consecrated wine na hindi naman niya masyadong parang baliwala lang sa kanya. Hindi ko na siya iniimbita. Kasi grabe po ako dyan ang pagsamba ko dyan sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Dahil alam mo naman ninyo na ako pinagaling ako sa pamamagitan nga ng dugo at katawan ng ating Panginoon. Di ba? Dati may positive akong cancer sa breast, pero sa pamamagitan ng katawan at dugo ng ating Panginoon, pinagaling niya ako at di ba, yan ang makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya nga po sa misa natin, pag consecration na hanggat maari lahat nakaluhod. No, yung mga yagit, pag pinakain natin sila pag Lunes dito, pag sinabing luhod, nakaupo. Ginoo ko. Sabi ko, kayo talaga, sarap kuno to ng mga bulog. No, kasi nakaupo. Imbes nga nakaluhod, nakaupo. Kung hindi ka makaluhod, pwede ka na lang manatiling nakatayo. Nakakahiya sa ating Diyos na buhay na ganun ba tayo sumamba sa ating Diyos na imbes nga consecration at yun ang pinaka-highest part ng misa, consecration. Transforming the wine and the bread into the true body and blood of our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya po pagka nagkomunyon tayo, pag tinanggap na natin si Lord sa ating mga bibig, no po, wag na tayong maraming iskrima pa. Kasi nandyan na si Lord sa bibig natin. Yung iba, ipadlak pa si Lord. Nandyan na nga yan sa katawan mo. Hindi na tayo kailangan mag-cross. Dahil nandyan na yan si Jesus sa ating katawan. So, go back to your seats. Balik po tayo sa ating mga upuan at magnilay-nilay. Huwag na mamaya, lalakad pa ganyan ba? Mag-smile pa. Parang politiko ba? Go back to your seats. Keep silent. At kausapin mo si Lord na nandyan sa bibig mo, na nandyan sa katawan mo. Alam niyo po ako, nung isang linggo, ayaw ko bakit ako sinipon talaga nung naghayo kami sa Equitable Insurance. Talagang grabe ang sipon ko. Bigla akong inubo, sinipon, pagpasok ko sa opisina nila.
Malinis naman yung opisina nila. Tapos talaga, that was siguro mga Wednesday. Tulo-tulo talaga yung sipon ko. Talagang hindi ko hindi ko makontrol. Noong Friday, nagsimba po ako sa Santa Cruz. Umaga po kami nagsimba. Nung nag-consecration, sabi ko talaga, Lord, nananiwala ako na pagalingin mo na ako kasi bukas LSS na. Tapos, lumod ako talaga na ang tagal ko nagnilay-nilay. Lord, walang imposible sa'yo. Pagagalingin mo yung sipon ko kasi tumutulo talaga yung sipon ko. Paano niyan pag nag-LSS? Alam mo naman pagdating sa baptism, hindi naman pwedeng magpahinga-pahinga ako doon. Kasi sa baptism natin, mag-i-start po yan, 3 hours po yan straight na ako magsasalita. Paano magsikag-sikma-sikma diha? Di ba? So, alam nyo, pagkatapos ko magsimba, nagulat na lang ako. Pagdating dito sa prayer meeting, nagulat na lang ako, wala na yung aking sipon. Purihin ng Diyos na buhay. Amen? Kaya po, nagtataas tayo ng tinapay. Kasi karamihan sa atin nakakatanggap. Lalo pag tayo, we are ready to receive the body and blood of Jesus, no? Pero meron sa atin na hindi pwedeng tumanggap, no? Kagaya na hindi pa nangumpisal, no? And the state of mortal sin, no? Meron sa atin hindi makatanggap dahil hindi pa kasal sa simbahan, no? Kailangan we have to be bold, no? Kailangan magsabi tayo kung alam nating merong nangungumunyon dyan na hindi pa po kasal sa simbahan, sabihan natin. Alam nyo bakit? Alam natin na kasalanan yon. Di ba nakasabi sa Bible, alam mong kasalanan yon, hindi mo siya sinabihan. You have to tell them, no, kindly. Hindi po yung, uy, hindi pwede mo naman yun. Ayusin natin na talagang puno ng pagmamahal kasi pag alam mong mali yung ginagawa niya, hindi mo pa siya sinasabihan, kasabwat ka sa kasalanan yun. Di ba sabi sa Bible, tatalian ka ng batong mabigat, ilulublob ka sa ilalim ng dagat, di ba? Di mas mabigat ang kasalanan mo doon sa tumanggap ng komunyon na hindi naman niya alam na hindi tama yun. So, yung yung tinapay natin na tinataas natin tuwing prayer meeting, tuwing Sunday, yun po, para tayo makatanggap ng tinapay na walang ibang nag-bless noon, kundi ang ating banal na espiritu, di ba? Mahigit na sino bang nag-bless noon? Hindi naman si Sister Des nag-bless niyan ang Espiritu Santo. Amen? Praise God. Meron po sa atin yung mga bata, hindi pa pwede mangumunyon dahil mga bata pa, hindi pa nakapag-first communion. So, lahat po tayo dapat meron noon. Po, walang exception, tayo meron dapat tayong tinapay. Ito din, ibabahagi din po ninyo ito sa mga may karamdaman at may problema. Sa totoo lang, no, ako po nagpunta sa mga may sakit. May cancer, stage 4 yung bata, 17 years old, only son. May stage 4 cancer sa lymph node. Alam nyo, hindi na siya nakakatayo, nakaganyan na lang siya, ang laway niya tulo-tulo, dire-diretso. Nung pinray over siya ni Lord, alam nyo, pinakain ko dun sa bread na ating pinapabless tuwing Friday. Hinati ko talaga ng 4 na beses kasi hindi na siya makalunok eh. No, nabalitaan ko last week, malakas na at inuwi na, purihin ang Diyos. Kaya ang ating Diyos, patuloy na nagmamahal sa atin. Meron nga tayong awit dyan, God still loves the world. No? Every time na meron tayong Catholic Life in the Spirit Seminar, talaga alam nyo po, ang dibdib ko talagang hindi ko ma-contain. Dahil alam nyo naman, mahirap mag-akay ng kaluluwa papunta sa Diyos. Mahirap mag-akay ng kaluluwa mag-attend ng Catholic Life in the Spirit Seminar. Naalala ko kahapon si Brother Perlito. Kasi naawa ako sa kanya, dumating siya rito, pawis na pawis talaga siya. Brother Perlito, bakit pawis na pawis ka? Pagod na pagod ako, Sister Des, kasi wala rin sumama. Alam mo, kahit ganong kapagod mo, kung sumama, bura na lahat ng pagod natin. Amen? Talagang mahirap po, kaya lang patuloy pa rin tayo. Patuloy pa rin. Huwag tayong magsasawa. Bakit? Tayo din, ganyan din tayo, no? Sa totoo lang. Ako, ilang taon din ako nakumbinsi ng mga kaibigan ko. Yung pari ko, namatay na nga lang yung pari pa. No? Dito na lang ako nag-active kung kailan nawala siya. No? Maraming ganong nangyayari. Yun din kaibigan ko, kung kailan namatay yung asawa niyang lalaki, noon na lang siya nag-active sa ganitong gawain. Kaya po, importante